today, surprisingly, very scuffed video. We apologize for that. Pero kasi today, nag-intramuros kami ni Kenshin. Tapos, while we were dining, by the way, check it out later. Meron kaming mukbang video upcoming. We will be adding the links sa comments. It will be, I wouldn't say streaming live, pero lalabas siya later mga 7 PM. So please anticipate it. So ayun nga, habang nag-dining kami kanina ni Kenshin, nakakuha kami ng sudden request na meron daw isang estudyante na meron kasi silang project, and part of the project is gusto niyang magpa-request na mag-react sana kami mga videos na gusto niyang namin makita, where we would be, sabihin na natin, ina-analyze natin yung mga functions ng app through certain videos at kung paano ba nila na-aim yung objectives nila. Kenshin, yo, ready na ba yung video for today? Ready na! So let's check yung first video. So, ang bus na nakuha kong context clue, this is, ayun, it's an advertising video. Ikaw ba? May experiences ka ba sa advertising? Yung mga products na nakita mo online? Siyempre, experience ko yan. Lagi na akong nabibiktima ng kapitalismo. Wow! Kada scroll ko, may nakikita akong napakadaming ad. Tapos ako naman, pindot ako ng pindot. Yeah. Check out ng check out. Ang ending, hinihintay ko na lang yung 3K na sa man. So ayun, obviously lahat naman tayo may experiences with advertising. Yung mga products na yun na nagpo-pop up sa feed. Siyempre, since specialized for you, ang sweet. Pero specialized for you, syempre napapaklik ka. So let's see here kung ano yung product na ina-advertise ng seller na to, and ano ba yung strategy niya kung paano siya nakakapagpatakok ng sales or at least interest ng tao. Gising lang ng Hinday, kumbaga, FFTV, fresh from the bin. Ayun, hindi tayo nakasagot ng questions kahapon dahil marami tayong nilakad. Makita niyo, bumunta tayo, bumunta ng tama. Ayun, may nagtanong sa atin. Alam mo, nabubudol mo na ako kasi baka mabilis lang yan masira, che. Saan pwede mag-purchase? Ang tinatanong niya, che, itong pang family payong natin, kumbaga. Kahit ganyan-ganyanin ko yan, che, hindi yan nasisira, che, oh. Pero bubuksan natin siya, che, para masaya ka, che. Ayan, che, kung makita natin, sobrang laki yan, che. Kumbaga, makukover niya na ako. Kumbaga, backdrop na siya dito, che. Malaki to, che. Kasya dito, 5 to 10 people. 5 to 10 people. Pero yan hindi, check ha. Malaki siya talaga. For family outing siya. Pwede nyo isama yung chairman nyo, yung kagawad nyo. Lahat ng tao sa barangay nyo, isama nyo na sa payong na to kung gagamitin nyo. Pero che, maganda talaga siya. Tested na namin siya. Nagamit na namin siya sa ilang beses namin pag-outing. Kaya, mag-check out ka na. Click mo lang yung yellow basket ko, che. Automatic yan. Pag chinek out, may discount na kagad. And mati-deliver kagad yan sa'yo. Bukas kagad. Cheres! May mga che! Ano? Okay, parang kawawa naman yung payong. Parang kung ano-ano nang ginagawa niya sa payong, Parang, ano bang nangyayari dito? I mean, di ba at least ina-emphasize niya na this is an umbrella, payong to, guys. Like, sa bagay, kailangan talaga natin ng napaka-strong and tough na payong. Lalo na yung sa mga hangin dyan. Dito, konting hangin lang yung mga payong namin. True. Parang malapit na masira. Parang feeling ko may nasira siya halfway through making the video. Tapos inedit na. Hindi mo rin alam. I mean, alam mo naman sa mga TikTok, kaya mong ikat yung mga video para hindi halatang ano. O hindi halatang may mga moments na ayaw natin makita. Pero siguro yun yung magandang feature sa TikTok mo. Since kayang mag-string together ng mga short clips, mas nagiging maganda yung output ng video mo. Parang napansin ko lang, ano tong yellow basket na to? Pindutin kaya natin yun. Sige. Pala siya. Oh my God, may shop feature ang TikTok. So kaya pala nakakagawa sila ng advertisements easily sa TikTok kasi may sistema or system sila kung saan madaling ibenta yung ina-advertise nila. So ayun guys, unfortunately, I live under a rock. So ngayon ko lang nalaman na may yellow basket thingy yung TikTok, or in this case, online shop na parang naka-extend siya mismo sa app. Pero ayun nga, overall, if ever na gagamitin mo tong yellow basket or yung shop feature ng TikTok, masasabi mo bang convenient siya, and would you say that it's a good addition to the streaming app that we know that it's TikTok? Siyempre, masasabi kong convenient siya on the part of the seller kasi ina-advertise niya na nga, tapos direkta mo nang pwedeng mabili dun sa mismong app. Hindi mo na kailangan magpunta pa ng ibang mga website tulad ng Shopee or Lazada para lang mabili yung product na binibenta nung nagti-TikTok. Tama naman. Since at this modern age naman, di ba, admit man natin o hindi, we like convenience. Anything that is within reach, oh my God, go tayo. That's why online shopping is a big thing. Pero ayun nga, as my comment naman, I would say, yung lang kay Kenshin, nakaka-test kapag ganito lang, kapag within reach yung product mo. Like, magulat lang, you know what, let me just check this video. Magulat ka, may link ko. Let me just check this link. Pagka-check mo ng link, may product na. I want to check this product. Tapos ayun, namaya nasa cart na, na-ship na, bayad na, nakagastos ka na.
Very, very tempting. But I'll have to say as well na tama si Kenshin, napaka-convenient. Tayo naman ay magpunta sa Facebook Reel. Ano ba na sa Facebook mo yan? May mga bagong updates ba? May mga pictures? Pero tingnan natin kung ano yung mga pinagkaiba ng TikTok tsaka FB Reels. Yun. So let's play this now. Hi guys! Papakitaan ko kayo paano mag-viral. Yung text sa video, paano mag-viral? We all know naman na parang almost everyone wants to be viral these days. Hindi ko alam kung ano yung hanas doon, pero apparently viral is the way to go. Ikaw bang Henshin? Would you agree? Yes, I agree. I mean, content creator nga tayo, di ba? Siyempre, trabaho natin maging viral. You wanna be bro? Bro? Girl, I'm just saying, you know, you have to be authentic. So let's continue. Danica. Anong favorite number mo, Dani? 13 po. Danica, tapon mo nga to. Ano yung phone? So tingin mo ba, like, this is about them making like scenarios? That's Parang, the thing. parang may pinapagawa dun sa isang ano. The first one, yeah. Ayun, let's continue. May nakita akong nagkakalkal ng basura. Kinaya ko siya sa loob para makakain siya. Habang naghihintay ng order, tinanong ko kung ilang taon na siyang nagkakalkal ng basura at ang sabi niya, 13 po. pagkatapos ay binigay ko na sa kanya ang pagkain niya dahil gutom na raw siya. Habang kumakain ay bigla na lang siyang naluha dahil may tumulong daw sa kanya. Masaya siyang nagpaalam sa akin at babalik ulit sa kalsada para maghanap ng matutulugan. Ano ba yun? Wait, editor, pwede yun? Teka. Okay, parang ang funny ng video like nga natin. Ay wait, parang may napansin ako. Ano yun? Pag hinold mo yung like button, parang may ibang nagpapakita na iba't ibang reaction. Ay, hala. Parang sa mga FB post lang pala, no? So, walang nagbago. Talagang ano lang siya, formatted na short video. We assume na gumagawa sila ng scenarios. Scenarios na would look authentic, pero behind the scenes pala, they are scripted. So, ano masasabi mo sa mga ganong scenario? Hashtag no to fake news. Hashtag no to disinformation. Pero in fairness, nakakatawa naman yung skit na ginawa nila. Kaya bigyan na lang din natin sila ng kaka-react. Ayan. Pero tama naman, nakakatawa naman din. Even as we notice na scripted, still, kahit scripted siya, the way na, ano tawag doon, si viewer, taga-take ng video, the way they give their commentary, parang hindi siya halatang scripted. And may certain bits na nakalagay din sa commentary na parang talagang in the moment yung kinukwento. So, ayun. Pero, sometimes kasi, yung mga na-encounter tayong videos na where we assume them to be genuine. Like, let's say, yung mga videos na mga campaigns, gano'n. Like, you're advocating for rights or maybe you're advocating for the lead. So, let's say, yung mga less fortunate. Tapos, napapansin natin yung mga videos sila that they're really doing their best to get involved. Tapos, magugulat na lang tayo, may scandal, may issue sa Twitter, nagte-trendy. Apparently, fake daw yung video na nag-a-acting or paid actor. Yung tinatawag natin. Paid actor daw yung mga nilalapitan nilang people. Yung mga Couldn't bias, wala kaming pambayad sa mga actor. Kaya masisigurado yung hashtag authentic kami. Going back. So may mga videos or scenarios talaga na gano'n and hindi ka maiiwasan. Sa tingin mo ba? Like personally, kasi ang hirap naman talaga in this day and age, social media, sometimes napakahirap i-differentiate kung ano yung true, ano yung false, kung ano yung fake and whatever else classification is. Ikaw, sa tingin mo, should we really just use content creators na benefit na daw every time na may suspicion tayo na hala, baka hindi sila dito? All I can say is, alam naman natin na Facebook is infamous for this kind of misinformation, talamak sa misinformation ng Facebook. So, ang magagawa na lang natin siguro on our part is to use our critical thinking skills and to determine which is fake and kung ano yung talagang genuine na content. Yes, exactly. Since, you know nga, parang at this point in life, wala nang excuse yung, oh my God, I don't have, you know, I can't critical think. I take this at face value. Hindi na uso yung ganon. We really have to analyze things, and when we analyze things, we really have to apply kung ano dapat yung, let's say, morals na lang in this case. What is right, what we believe is right, and how we stand by it. So ayun, yun ang masasabi ko. Ano the features naman ng Facebook? So what do you think yung ano? Like small question lang, what do you think
it makes it different? And what appeals to you better? TikTok or Facebook? I mean, for me naman kasi, ang pinagkaiba siguro yung Facebook Reels is hindi mo na kailangan mag-download ng separate na app para lang makita yun. Naka-integrate na siya mismo dun sa app ng Facebook. Kaya napaka-convenient niya na mag-i-scroll ka lang sa FB page mo. Tapos pwede ka nang magtingin rin ng Reels. True. I've said before nga, diba? Mahilig tayo sa anything convenient. As for me though, I think I would stick to TikTok. And this is not coming from a person na dapat mabas. But I would stick to TikTok. Kasi wala, parang hindi kasi yung format na nakasanayan ko. Tapos kasi, I never tried gumawa ng Reels sa Facebook. Pero di ba pag gumagawa ka ng Reels sa TikTok, may mga cute-friendly filters sila na pwede mo magamit. Tapos doon mismo sa app, pwede mo na siya mag-edit. So I feel like, yeah, since ayun nga, for some convenience, I would go for TikTok. Pero maganda naman din yung point na pag FB Reels, right there, you don't really have to go in. So for the entirety of the second video, we have given our thoughts. So for the last video, ano ulit po sa last video? Parang parang travel vlog? I don't know. Travel vlog? Oh, kita mong nasa Intramuros tayo. Of course we like travel. Anyways, so ayun, travel vlog siya. And as far as we can see here, oh, so IG vlogs naman siya this time. IG vlogs na IG. So bakit siya naman? Oh. So ayun, this is a travel vlog. And you would not believe this. You would not. Valley girl, you would not. I cannot even. Why? Ayan, kasi as of now, as we speak, in the very place we're currently in, may travel vlog sila. Gumawa sila ng travel vlog. And as I can see naman dito, it's fairly recent. Like, let's say, 3 weeks ago. 3 weeks ago pinost. So, pretty recent lang. So, I guess, if ever na may bago naman, may mabagong mag-feature sa Intramuros as we know, you would be able to check it out. So, dito rin tayo. So, ayun. So, let's start. Tryna ride on my bed like a Mustang. Yeah. I got a watch on my wrist, is a bust down. Yeah. I'm tryna hop on a flight out of town. Yeah. But I see my baby to bring it right now. Malakihan, we've been there kanina, Manila Cathedral. Oo nga. Diba? Ano yung masasabi mo sa Manila Cathedral? I mean, ano nga bang masasabi? I mean, like, what do you think about that, Manila Cathedral in a sense na kung mapapansin mo yung design, architecture na, or siguro yung history, and is it like really a worthy spot to go to based dun sa hype na narinig mo when it comes to visiting Intramuros? For me, di ba ano pa yan? Spanish times pa ba yung Manila Cathedral? So ayun, going back, Manila Cathedral, I would say it's a good place to visit. I like the architecture, maybe that's just my style. Pero yeah, we've been there just recently and it's great. So ayun, now dito sa travel vlog, nakikita naman natin na explore nila yung place, na napag-real, and nakapagbigay din sila ng information na siguro sapat for any first-time viewers ng mga features ng Intramuros and by extension yung Manila Cathedral and yung pagkasama. Medyo going back nga, na-explore naman nila yung place to be well, they get good information, and again, very small caution lang sa mga content consumers. If ever na may nare-receive kayong information sa content na na-consume nyo, please do in fact double check para just in case we minimize the spread of false information. Tama ba, Ken? Tamang-tama ka dyan. Darn! We battle misinformation, okay? Hindi na yan uso nowadays. Kung ikaw ay isa sa mga spreaders ng misinformation, sana di masarap ulo mo. So ayun, so ikaw, ano mo sasabi mo sa vlog? Like short commentary. Ang bagay yung mga ganitong types ng vlog sa Instagram. Since di ba yung Instagram, parang para yun sa mga aesthetic ko, no? So ano, tama naman no, since usually kapag travel vlogs, it's about a place, tapos kadalasan naman yung show nila sa vlogs is very beautiful shots of the places. So yeah, bagay na bagay siya sa Instagram. Do you think Instagram Reels, in terms of content, mas above ba siya sa TikTok and Facebook Reels? But I guess that's also the danger of content nowadays now. We don't really know what we're going to consume. Like, with every swipe, hindi natin alam kung anong next na makikita natin content, whether it be harmful or not. So ayun, comment ko rin sa IG Reels, siguro honestly, comment ko, I've been on IG for a while now kasi stalking somebody currently. Pero ayun, I'm stalking somebody currently. And every time na mag-login ako sa app and I go, I need to stalk this person kasi I need to be updated as possible sa chika.
nadidistract kasi ako kapag nag-scroll na ako tapos yung video. I'm like, alright, ang ganda ng reel na to. Hanggang eventually, makalimutan ko na yung aim ko sa IG and then, you know, stuck in the reels na. Pero siguro ano, yun. I would say na out of all of these, I would personally prefer IG reels kapag nanonood and TikTok videos kapag, or TikTok, the app itself kapag, ayun na, yung pag-finish ng shopping right after the video and yung pag-edit. And as for Facebook reels naman, we don't talk about rude, but it's Facebook reels. Ikaw, sa commentary mo naman, or yung top, yung ranking mo yon, yung ranking mo dun sa 3 platforms na na-mention, overall sa mga videos. Alam mo kung ano yung nakakatawa? Kasi di ba parang team company lang ata yung FB na IG. Kaya nga yung mga IG reels, parang nasi-share mo siya sa Facebook. Minsan pag nag-i-scroll ako ng FB reels, may nakikita na lang ako video. Parang gusto kong mag-comment, tapos makikita doon. Go to Instagram if you want to like blah 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 blah. So like, parang cross-platform, yung term, cross-platform. Na, ang ganda pala ng feature na yun. So for my ranking naman, I would say third place is FB Reels kasi parang ang baday ng mga content. Second naman is IG Reels kasi kahit pa paano may mga aesthetic siya ng videos. And syempre, ang number 1 person is TikTok since ayun nga yung OG. Ayun, yun na ba? Okay na ba tayo? So ayun guys, unfortunately we have to cut this short kasi oh my god, ano oras na. So ayun guys, sorry, medyo rush yung ending pero we did our best to cover all the videos. Yun na, we have to go na since we have agendas in store. So, once again, thank you very much for this request. Very abrupt, but we had fun even though sudden siya. And ayun nga, we really hope that we did our best to give what you were seeking from us. So ayun, goodbye ka na. Goodbye! Bye guys! Bye ka Samurai! Thank you so much! So, go check out the link below for part 2 of this vlog, yung mukbang namin at Ilustrado. Bye-bye!